Alam mo ba na may mga seniors na parang hindi nadadapuan ng sakit? Walang iniindang rayuma, malakas pa rin maglakad, at ang pinakanakakagulat, mas masigla pa sa mas bata sa kanila. Ang tanong, ano ang sikreto nila? Kung ikaw ay edad 60 pataas o may mahal sa buhay na senior, ito ang video na hindi mo dapat palampasin. Dahil ang ibabahagi ko ngayon ay mga totoong gawain ng matatandang malalakas. At hindi mo kailangang gumastos ng kahit piso para gawin din ito. Hindi ito chismis, hindi ito gamot. Ito ay mga simpleng gawain na pwedeng simulan agad. Kahit ngayon din. Marami sa ating mga kababayan ay sanay sa tiis lang kapag may sakit sa katawan. Pero tandaan, hindi mo kailangang tiisin habang buhay. Pwede mong baguhin ang takbo ng kalusugan mo sa simpleng paraan lang. Ang unang sikreto, may routine ang malalakas na seniors. Hindi sila pabago-bago ng tulog. Hindi sila gising ng madaling araw, tulog ulit sa tanghali, tapos puyat sa gabi. May regular silang oras ng gising at tulog. At alam mo ba, iyan ang isa sa pinakamakapangyarihang habits para sa malusog na katawan. Kapag consistent ang oras ng tulog, ang body clock mo ay mas maayos. Bumubuti ang metabolism. Mas fresh ang pakiramdam sa umaga at ang utak mas malinaw, mas alerto. Tandaan mo, ang katawan natin ay parang taniman ng gulay. Kapag pinapatubig mo sa tamang oras, tumutubo ng maayos. Pero kung minsan lang, minsan wala, nalalanta. Pangalawang sikreto, umiinom sila ng sapat na tubig. Hindi kape, hindi soft drinks. Tubig talaga. Maraming matatanda ang nakakalimot sa simpleng pag-inom ng tubig. Pero sa totoo lang, ito ang isa sa pinaka-basic pero pinaka-powerful na paraan para manatiling malakas. Pagkagising mo pa lang, uminom ka na ng isang baso ng tubig. Bago kumain, inuman ulit. Hindi kailangan ng mahal na supplement. Minsan, baso ng malamig na tubig lang ang kailangan para gumaan ang pakiramdam mo. Napansin mo ba ang matatandang taga-bundok bihirang magkasakit? Palaging may dalang tubig. Pawis ng pawis pero hindi inaabot ng hilo. Tubig lang, araw-araw, walang halong kemikal, walang gastos. At ito ang pangatlong sikreto, lagi silang gumagalaw. Hindi kailangang mag-gym. Kahit pagwawalis lang sa bakuran, pag-aalaga ng halaman o paglalakad-lakad sa palengke, malaking tulong na iyon. Ang mahalaga, gumagalaw ang katawan. Hindi lang upo buong araw. Hindi lang nood ng TV hanggang gabi. Kapag hindi ka kumikilos, nanghihina ang mga kalamnan. Pero kapag araw-araw, may simpleng galaw, kahit 5 minuto lang, umaayos ang daloy ng dugo, lumalakas ang puso at tumatalas ang isip. May pag-aaral na nagsasabi na ang simpleng paglalakad araw-araw ay pwedeng magpababa ng risk ng demensya. Kaya kung gusto mong manatiling matalas ang isip at malakas ang katawan, kilos lang ng kilos. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Ang kailangan mo lang ay disiplina at desisyong simulan kahit kaunti lang bawat araw. Ngayon, baka naiisip mo, kaya ko pa ba ito? Oo, kaya mo. Kahit paunti-unti. Baka ngayon isang basong tubig lang muna. Bukas, dagdagan ng 5 minutong paglalakad. Sa susunod na linggo, ayusin ang oras ng tulog. Ang sekreto ng malalakas na matatanda ay hindi perfect life. Ang sekreto nila, consistent na maliliit na bagay na paulit-ulit nilang ginagawa araw-araw. At iyan ang gusto kong ituro sa iyo. Dahil sa susunod na bahagi ng video, ibabahagi ko pa ang mas malalalim na habits tungkol sa pagkain, sa pag-iisip, at sa pagkakaroon ng masayang pananaw sa buhay kahit pa tumatanda. Kung gusto mong malaman ang buong sikreto ng mga seniors na malalakas at masayahin kahit lampas 80 na ang edad, samahan mo ako sa part 2. Kung nandito ka pa, i-comment mo sa baba ang tubig tulog kilos. At alam kong kasama pa rin kita. Ngayong alam mo na ang kahalagahan ng tulog, tubig at simpleng kilos. Oras na para talakayin ang mas malalim pang mga sikreto ng matatandang malalakas. At ang susunod na sikreto ay hindi makikita sa gamot, kundi sa isipan. Oo, ang pananaw sa buhay ay may malakas na epekto sa katawan. Kung paano ka mag-isip araw-araw,
Kung ikaw ba'y palaging negatibo o marunong pa ring ngumiti kahit may iniindang sakit, iyan ang nagtatakda kung gaano katatagal at kung gaano kaganda ang kalidad ng buhay mo habang tumatanda. May mga seniors na kahit may rayuma, may arthritis o may maintenance na gamot araw-araw, pero positibo pa rin ang pag-iisip. Hindi sila nagrereklamo sa bawat kirot. Hindi nila iniisip na pabigat sila. Sa halip, sinasabi nila, buti na lang gising pa ako ngayon, o kaya at least kaya ko pang magluto ng kanin. At sa mga pag-aaral, malinaw ang resulta. Ang mga matatandang may positibong pananaw sa buhay ay mas mahaba ang buhay, mas konti ang sakit, at mas magaan sa pakiramdam, hindi lang para sa kanila, kundi pati sa mga kasama nila sa bahay. Kung gusto mong lumakas, simulan mong baguhin ang mga iniisip mo. Kapag may nararamdaman ka, huwag agad isipin na malala na ito. Isipin mo muna, ano ang pwede kong gawin ngayon para gumaan ang pakiramdam ko? Kahit maliit na hakbang lang, gaya ng paghinga ng malalim, pag-inom ng tubig, o pagtawag sa kaibigan, malaking bagay na iyan. At dito papasok ang susunod na sikreto. Ang pagkain. Maraming matatanda ang nasasanay na lang sa kung anong available. Kape sa umaga, instant noodles kapag tinamad, o kung minsan ay kanin at tuyo na lang buong araw. Pero ang mga seniors na malalakas ay hindi lang basta kumakain. Pinipili nila kung ano ang inilalagay nila sa katawan nila. Hindi kailangang mamahaling organic food. Ang kailangan lang ay disiplina at tamang pagpili. Sa umaga, subukan mong kumain ng saging imbes na pandesal na puro tinapay lang. Ang saging ay may potassium, tumutulong sa muscle health at blood pressure. Sa tanghali, isama sa kanin ang malunggay, saluyot o ampalaya. Masustansya, mura at madaling hanapin sa palengke. Gustong lumakas? Mag-umpisa sa plato mo. Hindi lang basta pagkain, oras ng pagkain ay mahalaga rin. Ang matatanda na may consistent na meal schedule ay mas maganda ang digestion. Kung pwede, kumain sa parehong oras araw-araw. Hindi late lunch, hindi midnight snacks, para masanay ang katawan at hindi malito ang hormones mo. Ngayon, bukod sa isip at pagkain, may isa pang sikreto na madalas hindi napapansin, pero malakas ang epekto sa kalusugan, ang paghinga. Tama, simpleng paghinga. Pero paano huminga ng tama? Ang mga matatandang malalakas ay marunong huminga ng malalim. Hindi yung mabilis at mababaw, gaya ng kapag na-stress. Kapag malalim ang paghinga, mas nakakapasok ang oxygen sa katawan, bumabagal ang tibok ng puso, at kumakalma ang utak. Subukan mo ngayon, huminga ng dahan-dahan. Inhale habang bumibilang sa isip ng 4, tapos exhale 4 din. Gawin ito ng 5 ulit tuwing umaga at bago matulog. Maraming seniors ang napapansin na mas gumagaan ang dibdib nila, mas bumababa ang kaba, at mas nakakaisip sila ng malinaw sa simpleng habit na ito. Kaya kung gusto mong palakasin ang katawan mo, isipin mong parang puzzle ito. Kailangan sabay-sabay ang mga piraso. Tamang tulog, tubig, kilos, pananaw, pagkain, at paghinga. Isipin mong bawat isa ay parang haligi ng bahay. Kapag kulang ang isa, natitibag ang kabuuan. Pero kapag lahat ay pinapansin mo kahit paunti-unti, unti-unting tumitibay ang katawan mo. Kahit may edad ka na, tisa pa, huwag kalimutang makisama at makipag-usap. Marami sa mga matatandang mahina na ang katawan ay hindi lang dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa kalungkutan. Walang kausap, walang kasalo, walang kahati sa kwento. Pero ang mga seniors na malalakas, kahit simple lang ang buhay, ay may kausap, kaibigan, kapamilya o kapitbahay. Hindi mo kailangang maraming kaibigan. Isang tao lang na pwede mong tawagan, kwentuhan o makasalo sa almusal. Malaki na ang epekto niyan sa puso mo, sa isipan mo at sa lakas ng katawan mo. Kaya sa susunod na part ng video, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-underrated pero sobrang epektibong sikreto ng malalakas na seniors. Ito yung simpleng routine at structured na araw. Iyan ang hindi alam ng karamihan pero ginagamit ng mga matatandang
Talagang aktibo pa kahit lampas 80. Samahan mo ako sa part 3 at ituturo ko sa iyo kung paano mo pwedeng ayusin ang araw mo nang hindi ka nalilito, hindi mo kailangan ng alarm clock at hindi ka na rin magtataka kung bakit bigla kang lumalakas. Kung nandito ka pa, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito, isip kain hinga. Sa mga naunang bahagi, napag-usapan na natin ang halaga ng tulog, tubig, kilos, positibong pag-iisip, pagkain at tamang paghinga. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isa pang mahalagang sikreto ng matatandang malalakas, ang pagkakaroon ng routine o takdang daloy ng araw. Alam mo ba, ang mga seniors na malakas, hindi sila basta-basta gumigising tapos bahala na kung ano ang mangyayari sa buong araw. May direksyon ang bawat galaw nila. Hindi kailangang komplikado. Hindi kailangang punong-puno ng schedule. Ang mahalaga, may ritmo ang bawat araw. Pagkagising nila, hindi agad cellphone ang hawak. Hindi rin sila maghihintay lang na may mangyari. Meron silang sinisimulang gawain. Pwedeng simpleng pag-inom ng tubig, paghila ng kurtina para makapasok ang araw, o pagdilig ng halaman. Iyon ang tinatawag na anchor habit. Isang gawain na inuulit araw-araw para hindi maligaw ang isip at katawan. Kapag may paulit-ulit kang ginagawa sa umaga, nabibigyan ng direksyon ng utak mo. Alam niyang tapos na ang oras ng pahinga, oras na para gumalaw. Kaya kahit walang trabaho o opisina, nananatiling aktibo ang katawan at malinaw ang isip. Tingnan mo ang mga matatanda sa bukid. May edad na pero 5:00 pa lang ng umaga gising na. Naghahanda na ng pananghalian, nagwawalis sa bakuran, nagpapakain ng manok. Hindi mo sila makikitang walang ginagawa, kaya kahit lampas 80 na, kayang-kaya pa rin nilang umakyat sa hagdan o tumawid sa ilog. Ang katawan ng tao ay umaasa sa pagkakasunod-sunod. Kapag sanay ka sa tamang daloy ng araw, bumubuti ang tulog mo sa gabi, mas maayos ang pagkatunaw ng pagkain at hindi ka madaling mapagod. Halimbawa, kung palagi kang kumakain ng almusal sa parehong oras, nasasanay ang tiyan mo. Mas gumaganda ang panunaw. Hindi ka nakakaramdam ng bigla ang pagkagutom o pagsusuka. Kung may oras ka ng ehersisyo, kahit simpleng lakad sa labas ng bahay tuwing 8:00 ng umaga, nasasanay ang kalamnan mo. Mas hindi ka nangangawit, mas bumubuti ang circulation ng dugo. At kung may oras ka rin ng katahimikan, marahil pagkatapos ng tanghalian, kung kailan pwede kang magpahinga o magdasal, mas lumalalim ang koneksyon mo sa sarili mo at sa Diyos. Hindi ba't masarap sa pakiramdam kapag tahimik ang puso mo? Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang produktibo. Hindi ito paunahan. Ang totoong layunin ng routine ay kapayapaan at kasiguruhan sa loob ng katawan at isipan. Kung wala kang sinusunod na routine ngayon, huwag kang mag-alala. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mong simulan sa isang gawain lang kada araw. Pwedeng paglalakad tuwing 7:00 o pagkanta ng paborito mong kanta pagkagising. O kaya'y pag-upo sa labas tuwing 5:00 ng hapon habang hinihintay ang paglubog ng araw. Piliin mo kung ano ang madali sa iyo. Isang bagay na hindi mo kailangan pilitin. At kapag nasanay ka na sa isang routine, idugtong mo ang isa pa. Hanggang sa hindi mo na namamalayang may direksyon na pala ang buong araw mo. May isang lola sa Laguna na nakausap ko dati. Sabi niya, noong tumigil siya sa pagtitinda sa palengke, parang nanghina siya. Hindi naman dahil sa pagod. Nanghina daw siya kasi wala na siyang ginagawa. Nawalan siya ng silbi, ika nga niya. Pero nang simulan niyang magtanim ng sili sa paso araw-araw, bumalik ang sigla niya. May inaabangan siya tuwing umaga. May dahilan siya para gumising. At ngayon, siya na ang nagpapabaon ng sili sa mga apo niya. Ganyan kalakas ang epekto ng simpleng routine. Hindi mo kailangang magtrabaho ulit. Ang kailangan mo lang ay dahilan para gumalaw, kahit maliit lang. Isa pa sa napansin ko sa mga matatandang masigla ay ito. Meron silang maliit na layunin araw-araw. Hindi malaki. Hindi kagaya ng layunin ng mga kabataan na makabili ng bahay o makapag-abroad. Minsan, ang layunin lang nila ay makapagluto ng masarap na tanghalian, makapagbasa ng isang pahina ng Biblia, o mapatawa ang apo nila.
Kaya napaka-importante ng tanong na ito. Ano ang gusto mong gawin bukas? Hindi mo kailangang sagutin ngayon, pero gusto kong pag-isipan mo. Dahil ang mga seniors na malalakas, hindi lang basta umaasa sa gamot. Umaasa sila sa gawain na nagbibigay saysay sa bawat araw. Sa part 4, tatalakayin natin ang mas emosyonal na bahagi. Paano mo mapapanatiling matatag ang damdamin at puso, lalo na sa panahong nararamdaman mong nag-iisa ka o hindi ka na naiintindihan ng iba. Dahil ang malalakas na matatanda ay hindi lang malusog ang katawan, matatag din ang kalooban. Kaya samahan mo ako sa susunod na bahagi kung saan pag-uusapan natin ang kalakasan na hindi nakikita sa labas, kundi sa loob. Kung umabot ka pa rito, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito. Gising, galaw, layunin. Nakarating na tayo sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng sikreto ng malalakas na matatanda. Hindi ito tungkol sa katawan, hindi rin ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa puso at damdamin. Ang lakas na hindi mo nakikita, pero nararamdaman. Marami sa ating mga seniors ay hindi lang iniinda ang rayuma, alta presyon, o pananakit ng kasukasuan. Ang mas mabigat minsan ay yung emosyonal na bigat. Ang pakiramdam na hindi na sila kailangan, naabutan na ng panahon, o naiwan na ng mga mahal sa buhay. Pero ang mga matatandang malalakas, yung tipong kahit mag-isa ay may saya pa rin, ay may isang bagay na hinahawakan araw-araw. Ito ay ang katatagan ng loob. Hindi sila madaling masaktan sa maliit na bagay. Hindi sila agad sumusuko kapag may problema. At hindi sila nahihiyang umiyak kung kailangan. Pero pagkatapos nyon babangon sila ulit. May nakilala akong lolo na 78 na ang edad. Namayapa na ang asawa, malayo ang mga anak, at siya na lang ang natitira sa bahay nila sa probinsya. Pero araw-araw, makikita mo siyang nakangiti, naglalakad, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Tinanong ko siya minsan, "Lolo, paano ninyo kinaya ang lungkot?" Sabi niya, "Hindi ako lumaban sa lungkot, kinaibigan ko siya." At doon ko na-realize ang mga seniors na matatag ay hindi nagtatago ng nararamdaman nila. Hindi nila ikinahihiya ang malungkot, ang mangulila, ang umiyak. Pero hindi rin sila natutulog sa sakit. Kapag natapos na ang luha, gumagawa sila ng paraan para muling ang umiti. Isa sa mga natutunan ko rin ay ito. Ang pagpapatawad ay isang sikreto ng malalakas na matatanda. Kapag hindi mo pinatawad ang sarili mo, ang mga anak mo, ang kaibigan mong nanakit sa iyo noon, ikaw din ang nabibigatan. Parang may dalang sako ng bigas araw-araw. Nakakangawit, nakakadrain ng energy. Pero kapag natuto kang magpatawad, parang nabunutan ka ng tinik. Gumagaan ang dibdib, gumagaan ang lakad. Minsan kahit ang sakit sa katawan, parang biglang nababawasan. Ang mga seniors na marunong magpatawad ay mas masaya, mas konti ang reklamo, at mas bukas sa mga bagong bagay. Hindi na nila bitbit ang sakit ng nakaraan. Mas pinipili nilang pahalagahan ang ngayon, ang mga natitirang taon, at ang mga alaala na pwede pa nilang likhain. Isa pa sa mga sikreto ng emosyonal na lakas ay ang pananampalataya. Hindi man ito pare-pareho para sa lahat, pero ang pagkakaroon ng paniniwala sa Diyos o sa mas mataas na layunin ay nagbibigay ng pag-asa. Kapag alam mong may dahilan ang bawat pangyayari, mas madali mong matanggap ang mga sakit, pagkawala o pagkukulang sa buhay. Kapag alam mong may Diyos na nagmamahal sa iyo kahit ano pa ang pinagdadaanan mo, hindi ka tuluyang nalulugmok. Kahit anong edad mo pa, may halaga ka pa rin. May silbi ka pa, at may plano pa sa iyo. May mga seniors akong nakikitang kahit may sakit, may ngiti pa rin. Kahit walang pera, marunong pa ring magpasalamat. Kahit malayo ang mga anak, nagpapadala pa rin ng dasal araw-araw. Yan ang lakas na hindi kayang tapatan ng kahit anong gamot o suplemento. Kaya kung gusto mong maging isa sa mga matatandang matatag ang loob, tanungin mo ang sarili mo ngayon. Ano ang mga pinapasan mong emosyon na pwede mo nang bitawan? Sino ang pwede mong patawarin? At ano ang pwede mong ipagpasalamat ngayon sa gitna ng lahat? Ang totoo, walang madaling sagot diyan.
Pero ang sikreto ay ito. Huwag mong hayaang tumambay ang sakit sa puso mo. Damhin mo siya. Pero pagkatapos nyon, gumawa ka ng hakbang para gumaan. Pwede mong isulat sa papel ang nararamdaman mo. Pwede kang magdasal. Pwede kang kumausap ng kaibigan. Pwede kang tumulong sa ibang mas nangangailangan. Kapag ibinabahagi mo ang sarili mo, kahit paunti-unti, bumabalik sa iyo ang lakas. At sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang mga gawain at simpleng aktibidad na pwedeng maging parte ng araw-araw mong buhay para mapanatili ang lakas sa katawan at tibay ng loob. Yung mga routine na hindi lang basta schedule, kundi nagbibigay saysay sa bawat gising. Kasi ang tunay na lakas ng seniors ay hindi lang nakikita sa lakad o sa boses. Nakikita ito sa mga mata nilang marunong pa ring mangarap kahit may edad. Sa mga kamay nilang kahit may kulubot, kaya pa ring yumakap. At sa puso nilang kahit ilang beses nang nasaktan, marunong pa ring magmahal. Kaya samahan mo ako sa part 5 kung saan ituturo ko ang isang simpleng araw ng isang malakas na senior, mula paggising hanggang pagtulog, para makita mong hindi mo kailangan ng perpektong buhay para maging masigla. Ang kailangan mo lang ay tamang diskarte at magandang pananaw. Kung nandito ka pa, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito: loob, dasal, lakas. Sa mga naunang bahagi, napag-usapan natin ang mga simpleng pero makapangyarihang sekreto ng matatandang malalakas. Mula sa tulog, tubig, pagkain, paghinga, positibong pananaw, hanggang sa lakas ng damdamin at pananampalataya. Pero ngayong bahagi, gusto kong bigyan ka ng mas malinaw na larawan. Paano ba talaga ang araw-araw na pamumuhay ng isang senior na masigla, aktibo at payapa? Isipin mo ito bilang isang routine na kayang sundan ng kahit sinong senior, kahit na hindi mayaman, kahit may iniindang sakit, kahit nasa bahay lang. Magsimula tayo sa pagising. Ang isang malakas na senior ay hindi bumabangon ng padabog o nagmamadali. Pagkagising, humihinga muna siya ng malalim 3 beses. Tinitingnan ang paligid, nagpapasalamat na gising pa siya. Kahit wala pang kape o tinapay, alam niyang may dahilan kung bakit siya muling binigyan ng panibagong araw. Pag bumangon sa kama, iniuunat muna ang mga binti, inihahanda ang katawan. Hindi minamadali ang kilos. Hindi rin sinusundan ang cellphone agad. Ang unang hawak ay baso ng tubig, hindi social media. Dahil alam niyang ang tubig sa umaga, ang unang hakbang para muling gumalaw ng magaan ang katawan. Pagkatapos ay lilinis ng sarili, mag-aayos kahit simpleng suklay lang. Kasi ang panlabas na anyo ay may epekto rin sa loob. Kapag maayos ang ayos mo, mas maayos ang pakiramdam mo sa sarili. Ang almusal ay hindi kailangan magarbo, pero siguradong masustansya. Maaaring kamote na nilaga, isang saging, kape na walang sobrang asukal. Ang mahalaga, hindi pinapabayaang kumain ng wala o puro instant lang. Pagkatapos ng kain, gumagalaw agad. Pwedeng simpleng lakad sa loob ng bahay, pag-aayos ng kama o pagdidilig ng halaman. Ang katawan ay hindi ginagawang tamad. Kahit may edad, pinipilit pa ring kumilos. Dahil ang kilos ang sikreto ng tibay ng tuhod at likod. Minsan pagkatapos ng light activity, uupo sa isang sulok ng bahay. Magdarasal o magmumuni-muni. Iniisa-isa kung anong pwedeng gawin para makatulong sa iba. O kaya itatawagan ng apo para kamustahin. Iba talaga ang pakiramdam kapag may connection ka sa taong mahal mo. Kahit simpleng kamustahan lang, parang gumagana ang puso. Ang tanghalian ay hindi huli sa oras. Tinatapatan ito ng tamang panahon, hindi lang kung kailan gutom na gutom. Kumakain ng sapat, hindi sobra. Kasama ang gulay, isda kung meron, at iwas sa mamantikang pagkain. Hindi rin sabay ang kain at panunood ng TV. Para mas naa-appreciate ang bawat subo at hindi nalulon ng pagmamadali. Pagkatapos kumain, magpapahinga. Hindi matutulog ng sobrang haba pero pahinga lang para makabawi. Ang katawan ng senior ay hindi makina, kaya ang bawat lakas ay kailangang ibalik. Sa hapon maghahanap ng simpleng gawain. Pwedeng magbasa ng aklat, manahi,
Mag-ayos ng mga lumang gamit o kahit simpleng pagupo sa labas habang pinapakinggan ang huni ng ibon. Hindi ito boring, ito ang tinatawag na mindful moments. Kapag ang isip mo ay nasa kasalukuyan, mas kumakalma ang katawan at emosyon. Kapag may darating na problema, halimbawa biglang sumakit ang tuhod o nalungkot sa alaala ng mahal sa buhay, hindi agad nagpapanik. Humihinga muna ng malalim. Kinakausap ang sarili. Normal ito. Lilipas din. Kaya ko ito. Sa gabi, maagang naghahanda para matulog. Hindi na nagkakape sa 7:00 ng gabi. Hindi rin nag-iisip ng mabibigat na bagay bago matulog. Minsan nagdadasal, minsan nanonood ng magaan na palabas. Pero sigurado, hindi puyat. Dahil ang tulog ang susing nagpapalakas ng katawan ng senior, at habang natutulog na siya, wala man siyang milyon sa bangko, meron siyang kapayapaan, meron siyang layunin, meron siyang routine na nagbibigay saysay sa bawat oras. Ang sikreto ng malalakas na matatanda ay hindi perpektong buhay, kundi consistent na simpleng buhay na may tamang direksyon. Walang magic, walang shortcut, pero merong disiplina, pananampalataya at pasensya. Ngayon baka iniisip mo, kaya ko ba talaga yan? Ang sagot ay oo, hindi mo kailangang gayahin lahat agad. Pwede mong simulan sa isang bahagi ng araw. Baka umaga muna ang ayusin mo. Baka sa pagkain ka magsimulang baguhin ang choices mo. O baka sa gabi mo unti-unting ayusin ang oras ng tulog. Walang masyadong huli kapag may gusto kang baguhin sa sarili mo. Basta may desisyon, may aksyon, may pag-asa. Sa huling bahagi ng video, ibabahagi ko ang buod ng lahat ng ito. Pero hindi lang basta summary, kundi isang paalala na kung ikaw ay senior ngayon, hindi ibig sabihin tapos na ang buhay mo. Maaaring ngayon pa lang nagsisimula ang pinakamagandang parte ng iyong buhay. Kaya huwag kang bibitaw. Kung nandito ka pa, i-comment mo sa baba ang 3 salitang ito. Gising, kain, galaw. Ngayong narinig mo na ang lahat ng sikreto mula sa tamang tulog, tubig, pagkain, paghinga, positibong pag-iisip, hanggang sa lakas ng loob at simpleng routine, siguro napapaisip ka na ngayon. Posible pa nga ba talaga ang maging malakas at masigla kahit senior na? Ang sagot ko diyan ay isang buong-buong oo. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para lumakas. Hindi mo rin kailangan ng mamahaling gamot o high-tech na gamit. Ang kailangan mo lang ay desisyong alagaan ang sarili mo sa paraang totoo, praktikal, at abot kaya. Tandaan mo, ang katawan ay sumusunod sa inuutos ng isip. Kapag sinabi mong mahina ka, mararamdaman mong totoo iyon. Pero kapag sinabi mong kaya mo pa, kahit pa may iniindang sakit, makakahanap ka ng lakas sa loob mo. May kilala akong lola na 80 anyos na, pero araw-araw ay abala pa rin sa pag-aalaga ng mga halaman niya. Hindi siya gumagamit ng cellphone, wala siyang social media, pero araw-araw nakakahinga siya ng malalim, may sapat na tulog at may rason para ngumiti. Ang lakas niya ay hindi galing sa ospital o bitamina. Galing ito sa layunin na nilikha niya para sa sarili niya. Hindi mo kailangang maglakbay sa malayo. Hindi mo kailangang tumakbo o mag-ehersisyong mabigat. Basta gumagalaw ka, basta may iniinom kang tubig, basta pinipili mong hindi magalit sa maliliit na bagay, basta nagdarasal ka, nagpapatawad ka at pinipili mong ngumiti kahit walang dahilan. Ang sikreto ay nasa araw-araw, nasa simpleng habits, nasa attitude mo sa mga pangyayari sa buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang sakit, problema o panghihinayang. Pero ang malalakas na matatanda, pinipili nilang huwag manatili sa lungkot. Pinipili nilang gumawa ng bago, kahit paunti-unti. Ikaw, senior ka man ngayon o may mahal kang senior sa buhay, maaari mong simulan ito. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad-agad. Isang habit muna, isang oras ng tulog na consistent, isang baso ng tubig sa umaga, isang lakad sa labas, isang ngiti sa sarili mo sa salamin. Ganyan nagsisimula ang pagbabago. Habang ginagawa mo ito, pansin mo na lang bigla na lang gagaan ang katawan mo. Hindi man mawala lahat ng sakit, pero mas tatatag ang loob mo. Mas lalakas ang tiwala mo sa sarili.
at mas lalo mong mararamdaman na may saysay pa ang bawat araw. Ang tunay na lakas ay hindi sukatan ng kilos, lakas ng tinig, o dami ng kayamanan. Ang tunay na lakas ay makikita sa mga matang marunong pang mangarap, sa pusong marunong magmahal, at sa katawang tumatayo pa rin kahit ilang beses nang nadapa. Kaya ngayon tatanungin kita, ano ang gusto mong baguhin simula bukas? At anong simpleng gawain ang kaya mong simulan, hindi dahil pinipilit ka, kundi dahil mahal mo ang sarili mo? Dahil kung may natutunan tayo sa mga matatandang malalakas, ito yon. Walang edad na masyadong huli para piliin ang kaginhawaan. Walang edad na masyadong huli para piliin ang saya. At walang edad na masyadong huli para pumili ng mas maayos na buhay. Kung isa kang senior na nanonood ngayon, gusto kong sabihin ito sa iyo mula sa puso. Hindi ka nag-iisa. Marami kang kapwa seniors na may parehong pinagdaraanan. Pero marami rin sa kanila ang nagsimulang lumakas muli. Hindi sa pamamagitan ng gamot, kundi sa pamamagitan ng desisyon. Piliin mong lumaban. Piliin mong alagaan ang sarili mo. Piliin mong mabuhay ng buo, masaya at may layunin kahit senior ka na. At kung may mahal kang senior sa buhay mo, pwede mong ibahagi ang video na ito sa kanya. Dahil baka ito na ang simula ng kanyang bagong lakas, bagong pag-asa at bagong sigla. Kung gusto mong patuloy na matuto ng tips para sa mga seniors, mga kwento ng inspirasyon, at gabay para sa mas malusog na buhay, huwag kalimutang i-like ang video na ito at smash subscribe kung gusto mong mamuhay ng buo, masaya at malakas kahit edad 60 pataas. Kung nakarating ka sa huling bahagi ng video, salamat. I-comment mo sa baba ang 3 salitang ito bilang patunay na hindi ka sumusuko sa sarili mong lakas. Sipagdasal sigla.